Sa isang tahimik na bayan sa probinsya, may isang lumang supermarket na tinatawag na Mercado de Luna. Matagal na itong bukas mula pa noong dekada 80. Ngunit sa likod ng bawat diskwento at promo, may isang lihim na kinakatakutan ng mga empleyado. Ngunit hindi nila basta-basta ito kwento. Si Rika, isang bagong cashier, ay nagsimulang magtrabaho doon dahil kailangan niyang tustusan ang kanyang pag-aaral. Sa una, normal lang ang lahat. Mabait ang manager at ang mga customer ay pamilyar na ang mga muka. Ngunit sinabi ng isa sa mga janitor, si Mang Lito, na iwasan niyang tumambay sa aisle 7 tuwing alas 10 ng gabi. Basta iwasan mo. Kapag narinig mo ang announcement na may last call sa aisle 7, huwag mong pansinin kahit pa marinig mong may tumawag sa'yo. Babala ni Mang Lito. Isang gabi, si Rika ang naiwang cashier sa closing shift. Alas 10 na, sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may narinig siyang announcement sa lumang PA system ng tindahan. Last call, aisle 7. Rika, pumunta ka rito. Napahinto siya. Wala dapat announcement. Siya lang at si Mang Lito ang natitira sa gusali. Nanindig ang balahibo niya nang mapansin niyang hindi iyon boses ng manager o si Mang Lito. Bata, paos, at tila galit. Lumingon siya sa security monitor sa aisle 7. May isang batang babae na nakaputi, nakatayo at nakatingin diretsyo sa kamera. Hindi ito gumagalaw nang biglang namatay ang monitor. Sa kapila ng takot, napilitan siyang lumapit dahil baka prank lang. Dahan-dahan siyang pumasok sa aisle 7 pero wala doon ang bata. Ang narinig lang niya ay ang pag-ikot ng isang lumang shopping cart mag-isa. Biglang nagdim ang ilaw. Sa gilid ng mata niya, may kumapang na anino pababa sa istante. Nang lingunin niya ito, may maliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi pa ako bayad, Rika. Bulong ng tinik bago siya nawalan ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ni Mang Lito, nakahandusay sa aisle 7, nanginginig. Nang tanungin kung anong nangyari, wala siyang masabi kundi, hindi na ako babalik, may naiwan pa raw siyang utang. Mula noon, wala nang cashier ang pumapayag na mag-isa sa closing. At hanggang ngayon, tuwing alas 10 ng gabi, maririnig pa rin sa lumang speaker, Last call, aisle 7. Makalipas ang isang linggo matapos ang insidente kay Rika, isang bagong stock clerk ang pumasok sa Mercado de Luna. Si Joel ay masiyahin, palabiro at walang hilig sa mga kwentong multo. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ng ibang empleyado tungkol sa aisle 7 o sa misteryong boses. Para sa kanya, lahat ng iyon ay gawa-gawa lang para takutin ang mga baguhan. Isang gabi, inutusan si Joel na magbaba ng mga bagong delivery ng dilatang produkto. Nakarating siya sa aisle 4 kung saan naroroon ang mga sardinas, karne norte at mga dilata. Habang inaayos ang mga ito sa istante, napansin niyang may isang kahon na may kakaibang label. Buy one, take one. Exclusive midnight sale. Napakunot-noo siya. Wala sa system ng promo iyon at wala rin sa memo, pero dahil bago siya, inisip niyang baka hindi lang siya na-inform. Binuksan niya ang kahon, puro dilatang karne, pero ang label ay wala sa karaniwang brand. May simpleng itim at pulang disenyo lang, at ang tatak, Carne de Almas. Napatawa si Joel. Carne de kaluluwa, pang Halloween siguro to. Pero sa kabila ng biro, nagdesisyon siya na tikman ang isa. Binuksan niya ang lata gamit ang can opener at agad siyang napatigil. Ang amoy nito ay parang sunog na balat at lumang karne. Ngunit dahil gutom na rin siya, kumuha siya ng tinapay at nilagay ito roon. Pagkatapos ng unang kagat, nanlaki ang mata ni Joel. Masarap, napakalasa. Tila may kombinasyon ito ng adobo at lechon na hinaluan ng kung anong kakaibang pampalasa na hindi niya matukoy. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula siyang makarinig ng bulong mula sa aisle 4. Isa ka na rin sa amin.
Kumuha ka ng walang pahintulot at kinain mo. Isa ka na rin. Nang lingunin niya ang kahon, wala na ito roon. Nasa harapan niya na, bukas, at ang mga natitirang dilata ay tila gumagalaw. Isa-isa itong gumulong pababa ng estante. Takot na takot siyang tumakbo papalayo. Ngunit bawat paglingon niya sa mga salamin, hindi na niya nakikita ang sarili, kundi iba't ibang anyo ng isang nilalang na may mukha niyang nangingitim at may mga mata na puro puti. Kinabukasan, hindi na bumalik si Joel. Ang huling natagpuan sa lakar niya ay isang bukas na dilata ng karne de almas at isang note ang nakasulat sa likod ng resibo. Buy one, take one. Ang katawan mo at ang kaluluwa mo. Tuwing hapon, eksaktong alas 5, isang matandang babae na nakaitim na bestida ang pumasok sa Mercado de Luna. Nakayuko siya palagi, may dalang lumang payong at may dalang loyalty card na kupas na ang print. Ang tawag ng mga krus sa kanya ay si Lola Ising. Hindi siya palaimik, pero palaging tumatama ang total ng kanyang grocery sa eksaktong 666 pesos, kahit pa iba-iba ang binibili niya. Ang galing ng timing ni Lola, laging pasok sa discount, biro ng ibang staff. Ngunit si Jessa, isang bagong trainee sa customer service counter, napansin ang kakaiba. Isang araw, sinearch niya sa company computer kung kailan nag-sign up si Lola Ising ng loyalty card. Nagulat siya sa lumabas. Date enrolled, October 31, 1975. Nagkaroon na ba tayo ng digital card noon pa? Tanong niya sa supervisor. Wala. Pati system natin. Bago lang yan. Imposibleng galing pa yun sa dekada 70. Sagot ng supervisor na pilit ngumiti at iniwasan pa ang pag-uusisa. Kinagabihan, naiwan si Jessa para ayusin ang inventory. Habang binibilang ang resibo sa counter, may narinig siyang tunog ng scanner kahit walang cashier. Lumapit siya sa cashier tray. Walang tao, pero may mga produktong nag-scan mag-isa. Tinapay, gatas, delata, lahat paborito raw ni Lola Ising. Ang total, 666 pesos. Paglingon niya sa salamin ng chiller, nandoon si Lola Ising, nakatingin. Ngunit pagharap niya, wala namang tao. Sa sahig, may nalaglag na papel. Ang kopya ng isang lumang death certificate. Pangalan, Isidora Luna. Edad, 79. Petsa ng pagkamatay, October 31, 1975. Nang tinanong niya si Mang Lito kinabukasan, nagsabi lang ito ng marahan. Si Lola Ising. Dati siyang may-ari ng supermarket na ito. Bago siya namatay, sinabi niyang babalik siya taon-taon para siguraduhin walang nanloloko sa presyo at para singilin ang kaluluwang sobra ang siningil. Mula noon, tuwing Halloween season, sinisigurado ng staff na walang sumusobra sa sukli dahil kapag nagkamali ka, may babalik para singilin ang kulang. Sa Mercado de Luna, maraming natutuwang customer tuwing may free taste sa may meat section. Ngunit may isang patakaran ang mga tagaloob ng supermarket. Huwag lalapit sa booth kapag wala sa schedule. Isang madaling araw ng Sabado, si Mario, isang bagong utility staff, ay naiwang mag-isa sa paglilinis ng freezer section. May naamoy siyang matinding bango ng nilulutong karne, parang tapa na may halong matamis at maanghang. Hindi siya nag-almusal, kaya agad siyang lumingon sa pinagmumulan ng amoy. Sa dulo ng aisle, may booth, malinis, may mga toothpick na nakausli sa hiwa ng karne. May signage pa na free taste, premium meat selection, subukan ngayon. May babaeng naka-apron na may takip ang muka gamit ang hairnet at ngumiti ito sa kanya. Tikman mo iho, masarap, galing sa pinakamasarap na pinanggalingan. Walang ibang tao. Hindi ito normal. Pero dahil gutom na rin, kumuha si Mario ng isa at kinain ito. Sa unang kagat,
Para siyang lumulutang, napakalinamnam. Ngayon lang siya nakalasa ng pagkain na ganung kasarap. Kumuha pa siya ulit, isa pa. Biglang tumilim ang ilaw. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang booth, wala na ang babaeng attendant. Ngunit sa kamay niya, hawak pa rin niya ang toothpick. May nakasabit na label, "Cut from Mario T. Fresh." Nang tiningnan niya ang kanyang braso, may hiwa na. Parang pinanghanguan ng laman. Sumigaw siya, ngunit walang nakakarinig. Sa CCTV footage kinabukasan, nakita siya ni Mang Lito na naglalakad mag-isa, ngumunguya at parang masaya. Pero ang mas nakakilabot sa booth na iyon, wala siyang kaharap, wala ring booth, wala ring karne. Pero may iniwang note sa sahig. "Sarap mo, Mario. Next time, bring a friend." May isang sulok sa Mercado de Luna na bihirang pinupuntahan, ang clearance section sa tabi ng lumang stock room. Luma na ang mga estante at karamihan sa mga paninda dito ay may sira sa packaging. Madalas binabagsak ang presyo. Pero ayon sa chismis ng mga matagal ng empleyado, may mga bagay doon na hindi dapat ibenta pero inilalagay na lang para maalis sa inventaryo. Isang araw, may dumating na lalaking customer. Matangkad, tila galing sa lungsod at halatang sanay sa pag-ambush ng deals. Tuwang-tuwa siya nang makitang may isang item sa bargain bin na sobrang mura. Isang antigong alkansya na hugis baboy, gawa sa kahoy. May nakaipit na tag price, 1 peso, no returns. Agad niya itong binili kahit may babala ang cashier. "Sir, hindi yan basta laruan. Huwag mong basagin." Tumawa lang ang lalaki. "Ano to? Course piggy bank?" Pag-uwi niya, nilagyan niya ng mga bariyang sobra sa bulsa. Kinabukasan, laking gulat niya nang mapansin niyang dumoble ang laman ng alkansya. Galing sa 20 pesos, naging 40 pesos ito. Ginamit niya ang ilang bariya sa pamasahe at pagkain. Kinagabihan, nilagyan niya ulit at kinabukasan, mas marami pa uli ang laman. Hindi nagtagal, ginamit na niya ang alkansya sa pagpapayaman. Hinayaan niya itong punuin gabi-gabi. Ngunit sa ikalimang araw, napansin niyang may ibang klase ng tunog ang laman. Hindi bariya, parang humahaplos. Kinilabutan siya, binaliktad niya ang alkansya. Walang butas ng labasan. Kaya't nagpasa siya na basagin ito gamit ang martilyo. Noong nawasak ang alkansya, may lumabas na hindi pera kundi maliit na kamay. Parang kamay ng bata. Sunog ang balat at may nakasabit na lumang pisi. Sa sahig, may sumulat gamit ang natuyong dugo. "Barya mo, kaluluwa ko, binasag mo ang kasunduan." Kinabukasan, sa Mercado de Luna, may bagong item sa bargain bin. Isang figurin na kahugis ng lalaking yon. Tila nagpipilit sumigaw, may hawak na martilyo. Tag price, 1 peso, no returns. Si Carla ay isang inventory assistant na na-assign sa Mercado de Luna bilang bahagi ng audit ng isang bagong regional manager. Mitikulosa ito, laging tama sa bilang at walang paniniwala sa mga multo-multo. Pero sa unang gabi pa lang ng inventory, may napansin na siyang hindi tugma. May aisle 13 sa listahan ng system. Pero sa mapa ng supermarket, hanggang aisle 12 lang dapat. Tinanong niya si Mang Lito. Natahimik ito at napatingin sa kanya para bang gusto niyang sabihin na wag nang alamin. Pero sumagot siya ng mahina. "Huwag mo nalang puntahan, Iya. Hindi mo dapat makita yon." Hindi na kontento si Carla. Kinagabihan, nagpaiwan siya para siyasatin ang aisle 13. Lumibot siya sa buong layout gamit ang tablet na may floor plan. At sa bandang likod, sa pagitan ng chiller room at lumang freezer, may nakatagong pinto. Kulay kalawangin, walang label. Binuksan niya ito gamit ang master key na bigay ng regional manager. Sa loob, may isang hallway na puro lumang estante at amoy formalin. Wala din itong kuryente. Nasa dulo ang isang luma at sirang cashier station. May lumang cash register at sa likod nito, may altar na may maraming larawan ng mga bata. Lahat may parehong mata, nakapikit at may krus sa noo. Sa ilalim ng altar, may isang ledger.
Binuksan ito ni Carla. Ang laman, mga pangalan, may petsa ng kapanganakan, petsa ng pagkamatay at may label na nagkakahalagang piso. Habang binabasa niya, nagsimulang sumara ang pinto sa likod. Nag-freeze ang tablet. May narinig siyang boses. Parang mula sa speaker ng buong gusali. Welcome to Mercado de Luna. Dito, ang bawat kaluluway may halaga. At doon niya naalala ang kwento ni Mang Lito. Noong 1975, itinayo ang Mercado de Luna sa lupaing dating sementeryo. Para makuha ang permit, nagkasundo ang unang may-ari, si Isidora Luna, sa isang ritual ng kasaganahan. Kapalit ng panghabang buhay na benta at kaunlaran, isang kaluluwa bawat buwan. Mula noon, kada buwan, may nawawalang empleyado, customer, bata. Hindi ito na ibabalita, hindi na iimbestigahan, dahil pati ang mga record binibili. Nang sumunod na araw, hindi na nakita si Carla, pero sa system inventory may bagong entry. Item, human soul, Carla V. Aisle 13, quantity 1, status, permanent stock. October 31, 2025, ang ika-50th anibersaryo ng Mercado de Luna. Nagkalat ang mga streamer, confetti at may libreng pagkain sa labas ng grocery. May live band, special promo at isang malaking tarpaulin sa entrance. 50 years of savings, service and sacrifice. Marami ang natuwa, ngunit ang mga matagal ng empleyado ay tahimik. Si Mang Lito, ngayon ay puting-puti na ang buhok, ay hindi sumama sa kasiyahan dahil alam niya ang kontrata ay matatapos ngayong gabi. At kung walang bagong kasunduan, babalik ang orihinal na may-ari. Habang abala ang lahat sa harapan ng tindahan, biglang nag-blackout. Sa dilim, umaandar ang lumang PA system na matagal nang sira. Pamilyar na tinig, matigas, malamig at puno ng galit. Welcome to Mercado de Luna, ang tunay na simula. Sa loob ng supermarket, bumukas ang mga lumang pinto ng freezer. Lumabas ang malamig na hangin na may halong boses ng daan-daang nawawala. Lahat ng ilaw ay nagliwanag na kulay pula. Sa aisle 7, bumukas ang sahig at mula roon, umakyat si Isidora Luna. Mukha pa rin siyang matanda, ngunit hindi tao. Ang mga mata ay itim at ang balat niya ay parang natuyong papel. Sa likod niya, sumusunod ang mga aninong dating empleyado at customer. Kasama si Rika, Joel, Jessa, Mario at Carla. Bayad na ang utang pero hindi sapat. Pinuntahan ni Isidora ang cashier station. Kinapkapan ang lumang cash register. Sa bawat pindot niya may nabuburang pangalan sa ledger. Tanda ng isang nawawalang kaluluwa. Nagulat ang mga tao sa labas nang maglak ang pinto. Hindi na sila makalabas. Pero may isang bagong manager na hindi alam ang kasaysayan ng lugar. Si Angela, baguhan mula sa main office, ay may dalang termination letter para kay Mang Lito dahil ito sa malabis na overtime. Ngunit bago niya ito maabot, nahulog ang kanyang bag. Tumilapon ang isang lumang sulat na galing pala sa lolo niya, isang pari na dating exorcist. Ang sulat ay isang babala. Ang tindahang itinayo sa lupa ng patay, kailangan itumba bago ito maging templo ng kaluluwa. Doon niya naisip ang supermarket ang tinutukoy, ang mga tinda, promos at discount. Lahat ay pain para makuha ang mga kaluluwa ng sakim, tamad o magnanakaw. Si Isidora Luna, tagapamahala lang. Ang Mercado de Luna ay isang nilalang ng kasakiman na nabubuhay sa bawat item na nabibili mo nang hindi mo kailangan. Ginamit ni Angela ang natirang holy water sa pendant ng kanyang lolo at ibinuhos sa gitna ng aisle 13. Nagsimulang manginig ang buong gusali. Isa-isang nasunog ang mga lumang resibo. Pumutok ang cash register at nagsigawan ang mga anino. Sa huling sandali, nagsalita si Isidora. Pwede mo akong patalisikin, pero hindi mo mabubura ang sistema. Sa bawat bagong grocery, may bagong Luna. Pagkatapos ng malaking pagsabog, ay nawala ang supermarket. Sa dating kinatatayuan nito,
bakanting lote na lang. Tila walang kahit anong tindahang itinayo roon. Pero isang linggo matapos ang insidente, sa kabilang bayan may bagong supermarket na itinayo. Ang pangalan ay Super Luna Mart. Bago, mura, at malapit sa inyo.